Dear DJ Cory, nangawat tungod sa gutom. Sanggin kasalang akon anak nga lalaki, ako na siguro ang pinaka-proud kag pinaka-malipayon nga tatay sa bilog nga kalibutan. Malawig nga panahon na ang nagligad samtang ako nagabantay sa akon nga tindahan. Isa ka bata nga lalaki, nagaedad 10 to 12 years old, ang nagsalisi kag nagkuha sang dilata nga nakadisplay malapit sa akon bugasan. Maayo lang may salamin sa atubang ko kundi wala ko siya tani makita. Sang nakuha niya ng dilata, ginbutang niya ini sa iyang bulsa. Sang nagtalikod na siya para maglakad, diri na ako nag-akto. Nagsinggit ako. Hoy! Ano na? Kagsang nag-akto na siya nga magpalagyo, ginuyatan ko siya sang hugot sa iyang braso. Nanginpadlo siya pero ginhugtan ko pagid ang pag-uyat sa iya. Nabatian ko siya nga nagahambal pero hindi ko siya maintindihan tungod nagautal-utal siya. Makita ko nga nagapalangurog ang iya braso, kag ang iya lawas samtang ginauyatan ko siya sang hugot. Sabat! Hambal ko sa iya sa matunog na tingog, samtang ginabutong ko siya palapit sa akon. Naobserbahan ko nga daw silhig nga bukog siya kamag-an tungod sa iya kaniwangon. Halos matumba siya sang ginbutong ko siya palapit sa akon. Ginbalik niya sa akon ang gamay nga delata nga ginkuha niya kag naghambal nga. Sorry nung. Kag diri na siya nagumpisa sa paghibi. Samtang nakita ko nga nagatulo ang iya mga luha, hinali ko nga nadumduman ang ako nagligad sang halos kaedad ko pa lang siya. Mabasa ko sa ekspresyon sang iya itsura ang pagka-desperado tungod sa kagutom, ang kakulangan sa pag-asa nga pagpangawat na lang ang nangin solusyon para lang makakaon. Naagyan ko man ang amusin ang sitwasyon sang bata pa lang ako. Pero ang kinalain ko lang, wala ako natintar sa paghimo sang malain. 12 years old pa lang ako sang nangin ilo kami nga magutod sa pagtaliwan sang amo nanay tungod sa masakit. Nagdako kami nga wala sang nakilala nga tatay. Ginkuha kami sang pakaisa ni nanay pero bisan sila pigado man gani para hindi kami magutom nga magutod. Kag ako ang magulang, kinahanglan ko maggiho. Lapit ang ginaistara namon sa pier. Madamo nga mga pasahero ang nagasakay kag nagapanaog sa mga barko nga nagadungka. Kag kadam-an sa ila nagapangita sang manugdala sang ila nga mga mabugat nga bagahe kabaylo sang kwarta. Kung ginaswerte makatipon ako sang 20 pesos kag sarang ko na nga mabakal sang pagkaon namon nga duha sang manghud ko. Sang nagmasakit ako wala ako makatrabaho sa pier sang pila ka adlaw. Kagang tiya ako naman nagapangakig kay kinahanglan niya pa ako nga baklan sang bulong kag pakaunon sang lugaw nga bugas nga may asin. Hambal niya pa. Hindi sa tanan nga tinion makabulig kag makaserbisyo siya samon kay may mga bata man siya nga iya nga kinahanglan at ipanon kag buhion. Sang nagmayo ng akon pamatsyag wala na kami ginasakop sang tiya ko sa ilang pagkaon. Sa gutom, determinado ako nga makakita sang kwarta sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag sa adlaw nga to mismo nga nagmayong pamatsyag ko. Samtang nagalakat ako sa isa ka public market, ang ginapamangkot ko ang mga munog baligya kung kinahanglan nila sang munog hakwat, kabaylo sang kwarta nga inugbakal pagkaon. May iban sa ila nga naluoy kag nagpasugot, may iban man nga halos tabugo na ako. Nagdugay ang amon nga pagpangabuhi nga magutod nga amo lang sadto. Hasta nga may nakahagad sa akon nga mangin porter sa pier. Nagdugay ako sa amo sina nga trabaho sang isa ka tuig hasta nga nakaobra ako sa isa ka wholesaler sang soft drinks. Diri tagahakwat ako sa mga kaha sang soft drinks. May unod man o kun wala, halin sa truck pakadto sa warehouse. Mas makapoy nga obra pero mas permanente kag mas dako ang makita ko nga kwarta diri kaysa trabaho ko sa pier. Tungod sini natapos ko ang nabilin ko nga 2 ka tuig sa high school.
Nagpadayon ako sa akon nga obra sa wholesaler nga ini nga naganegosyo man sang bugas. Sa panahon nga ini nakaya na namon duha sang manghod ko ang maghalin sa pudera sang tiya ko para makalikaw na kami sa iya adlaw-adlaw nga pabati-bati nga pabugat lang kami. Nangin mapisan pagid ako sa pag-ubra hasta nga duha na kami sang utod ko ang nagatrabaho. Kag diri kami nakatipon sang kwarta para makapundar sang isa ka sari-sari store. Halin sa gamay nga sari-sari store napadako ini sang manghod ko samtang nagapadayon ako sa pag-ubra para hindi mabuhinan ang benta sang sari-sari store. Hasta nga nadugangan namon ang amon gamay nga negosyo sang bugasan. Kag diri nami ang nakita, ang kita namon mas dako pagid. Gani sang nakita ko ang bata nga nagkuha sang delata sa akong tindahan, naintindihan ko ang ginaagyan niya. Pero ang sala. Hindi ini mangin insakto bisan san-o. Hindi ini dapat konsentihon. Kabalo ka bala nga salang ginahimo mo? Akig ko nga pamangkot sa bata. Sorry lang nung, para ni kay Lola. Pila kadlaw na siya nga nagamasakit nung, kag hindi makakaon. Sorry gid nung. Sabat sang bata sa akon samtang nagatulo ang mga luha. Sa umpisa pa lang naluoy na ako sa iya. Pero napinsaran ko nga kinahanglan niya tudloan sang leksyon para hindi na magliwat. Balaan mo man nga sala ini, nga aginimo mo pa. Hambal ko sa iya samtang nagauyat gihapon sa iya mga braso. Sa sini nga punto, gindala ko na siya sa presinto. Dakpa nyo gani ni Chepo ang bata nga ni, nangawat sa tindahan ko. Hambal ko sa pulis sa akig ko nga tingog. Balaan mo ba nga pwede ka mapriso? Di na mga ginikanan mo. Kinahanglan, ipabalo ko sa ila nga ginareklamo ka sang tag-iya sang tindahan naging kawatan mo. Hambal sang pulis sa bata. Diri na naghagulgol sang hibi ang bata kag naghambaliwat sa pulis or naghambaliwat ang pulis. Okay, sige. Mag-file ka na para mapriso ng bata ngayon eh. Maluoy ka sir. Patawara ako. Hindi na ako magliwat. Maluoy ka mo sa akon sir. Pakitluoy sang bata nga lalaki sa pulis. Hindi ka sa akon magpakitluoy. Didto ka ho sa ginagrabyado mo, mangayo sang pasaylo. Sabat sang pulis sa bata. Nagatubang sa akon ang bata nga nagahilibion sa gihapon. No, sir. Patawara ko sir. Hindi na ako magliwat sir. Sir, paano na? Ano plano ta? Pasensyahon mo ne? Pamangkot sa akon sang pulis. Gintulo ko ang bata nga kapilagin magpakitluoy kag mangayo patawad sa akon. Samtang nagahibi kag nagatrapo sang iya nga sipon. Okay na, sige na. Pasensyahan ta na lang anay. Kag tani mangin warning na ni para siya. Kung liwaton niya pati, prisohon ta na liwat chip eh. Prisohon ta na gid chip eh. Hambal ko sa pulis. Mas nagtudo pa gid ang hibi sang bata kag sa tinion nga ini nagpasalamat siya kag nangayo liwat sang patawad. Okay na, ginpasensyahan ka na. Sa dason nga madakpan ka, balaan mo na kung ano matabo si mo. Hambal sang pulis sa bata. Oo sir, hindi na gid maliwat sir. Salamat gid sa inyo duwa sir. Sabat sang bata. Gindulong kami sang pulis sa gwa sang pertahan kag bag-o kami maglakat, ginpangilayan ako sang pulis. Te, dayon lakata Sabado? Pamangkot sa ako sa amigo ko nga pulis. Oo, sapon lang. Maupod man ko si Rudy kag Manny. Madala sila ilimnon. Ako bala sa pulutan ah. Hambal ko siya. Ayos ah, sabat sang pulis. Oo, insyakto ka mo. Amigo ko ang pulis kag nag-arte lang kami nga duha para pahugo ng bata. Ang importante, matagaan siya sang leksyon para hindi niya napaghimuon pa sa iban. Dali di. Upod ka sa balay, tagaan ta kapag kaon. Hambal ko sa bata nga lalaki. Ginupod ko siya pauli kag nakibot ang misis ko kung sino ang upod ko. Pero bago siya namangkot, gintuman yanay ang palihog ko nga maghanda siya sang kalanon. Diri ko nabalaan nga wala na siya sang ginikanan. Kagang nagaatipan na lang sa iyang iya lola nga nagamasakit man. Pila ka adlaw na ko nga nagamasakit ang lola niya gani hindi makatrabaho.
Nagdesisyon siya nga maglakat-lakat hasta nga nakalabay siya sa tindahan ko. Kaya nakita niya mga dilata nga sa iya panulok, hapos kuwaon. Hindi namon mapunggan nga mag-asawa ang maluoy sa bata. Tungod sa sitwasyon niya, ang iya pag-eskwela apektado man. Kaya ginhambalan ko siya nga magbalik sa pag-eskwela pero hambal niya, mas gusto niya nga magtrabaho anay para makabulig sa lola niya. Sa oras nga to, may nagsulod nga ideya sa pinsar ko. Hambal ko, pwede siya magtrabaho sa akong tindahan hasta sa gusto niya. O kung hasta magmaayo ang pamatsyag sang lola niya. Pero pagkatapos lang sang iya klase, taga-adlaw lang wala siya sang klase. Diri ko una nakita nga naghihom ang bata kag nagpasalamat sang pila ka beses. Ang tindahan kundi nagabantay siya, ginapanag-iyahan ko. Bali ikaduha na namon ini nga store sang utod ko. Umpisa sadto nakilala ko na sang mas maayo si Joseph. Ang bata nga nagkuha sang dilata sa tindahan ko. Mabuot, mapisan, kag tampad sa iya trabaho. Ganid ako ang nabulig niya sa akon. Kung kaisa siya ang nagapresenta nga mag-deliver sang sinako nga bugas nga gin-order samon. Nakakaon na siya kaga, naka-eskwela sang maayo, kag nangin maayo man ang iya nga panglawason. Nakakaiyak. Hindi na pareho sang unang puwerte kaniwa. Pero, ang sakit sang iya lola nangin malala sa paglakat sang inadlaw, hasta nga nangin tuman nga ilo na si Joseph. Diri ko naging hangyo ang akon misis nga kung pwede, i-adapt na lang namon si Joseph. Wala na siya nagduha-duha nga magpasugot tungod wala pa kami sang bata. Halos sa isa ka dekada namon nga pag-upod, wala kami ginswerte nga makabuo. Gani gintrato namon si Joseph bilang kaugalingon namon nga anak kag pamilya. Pagkaligad sang 2 ka tuig, pagkatapos namon i-adopt si Joseph, hinali lang nga nagbusong ang akon nga misis. Daw imposible patihan pero para samon, ginmilagrohan gid kami sang Ginoo. Tungod sa maayo namon nga nahimo para kay Joseph. Hasta nga, nabunag ng amon cute kag healthy nga baby girl. Kag hindi lang ina. Si Joseph, may ginaangkon gali nga kaalam sa eskwelahan. Nakibot na lang kami nga nag-graduate siya high school nga salutatorian. Proud gid ako. Sang ako ang nagsaka sa entablado para magtakod sang iya nga medalya. Ay. Sa mga oras nga to, hindi ko ma-explain pero kanami isang pamatsyag ko. Nasaksihan man namon ang tuman nga pagbalangga kag pagatipan ni Joseph sa iya nga manghod. Amo ini ang una niya nga ginapangita pag-abot niya halin sa eskwelahan. Pero may siya nagaupod kag masami nga ginakantahan ni Joseph ang iyang manghod sang mga lalabay kag ginatudloan niya man sang mga alphabets. Puno ang amon nga dughan sang kalipay sa kada tion nga ginaobserbahan namon sila ni Mrs. Ginsuportahan ko man ang pag-eskwela ni Joseph sa college. Nanugon ako sa iya angkon nga kaalam kung hasta lang siya sa mano-mano nga trabaho. Pagligad sang panahon, nakatapos ang kurso nga accountancy si Joseph kag nangin CPA pa. Wow! Nakatrabaho siya dayon sa isa kadako nga multinational company. Halos hindi ko mapunggan ang luha ko. Sanggin sorpresa niya kami nga pamilya. Buoy, pagkakuha niya sang una niya nga sweldo. Ginpakaon niya kami sa isa ka malahalon nga restaurant. Hambal ko sa kaugalingon ko. Amo ni galing pamatsyagan sang isa ka malipayon kag kontento nga ginikanan. Hindi lang ina nagahatag man siya sa amon sang kwarta kada bulan bisan wala ako ginaobliga. Pila ka beses ko na siya nga ginbalibaran kada daho isa kon sang kwarta gani ang ginhimo niya ginapasulod niya sa bank account ko.
Kung gisa, makibot na lang ko nga, may balance na ko sa ATM. Kag tungod, may araman kami nga mag-asawa, wala ko na lang ginatandog ang mga ginhatag ni Joseph sa akon. Gintipon ko tanan. Hasta nga nag-abot ang adlaw nga ginpakilala niya sa amon ng iya nobya, kag naglisensya sila sa amon kung pwede sila magpakasal. Wala na kami na malabag pa, kay pareho man sila nga maayo ang trabaho. Pila ka adlaw bago ang ila kasal, nagkadto ako sa bangko para magkuha sang manager's check. Kag nakabutang didto ang tanan nga ginhatag ni Joseph sa amon kada bulan. Sang ginbuksan niya ang sobre, nakibot siya sang makita ang unod sini. Ano ni pa? Pamangkot niya. Anak, magamit mo ini sa pag-umpisa mo sang pamilya mo. Nagapasalamat ako nga nagdako ka bilang isa ka mabuot nga anak. Kag maayo, kag responsable nga tawo. Hambal ko sa iya. Salamat gid pa. Salamat gid. Sabat niya. Kag ginhakos namo ng isa kag isa. Kag sang birthday ko, nakabaton gali ako sang isa ka sorpresa halin sa iya. Isa ka bag-o nga pwesto sang bugasan kag baligyaan malapit sa tinda. Pa, pasugti lang ko. Bisan gamay nga paagi, mabalik ko man lang sa inyo ang tanan nga maayo nga ginbuhat nyo para sa akon. Kung wala ka mo, siguro base hindi ako mapuslan sang kalibutan. Kung hindi tungod sa inyo, wala man ako sa ginatindugan ko subok. Hambali Joseph sa amon. Samtang naghahambal siya, nag-flashback sa pinsara ko ang una nga senaryo sa amon pagkitay. Nga ang bata nga ito, maniwang, gutom, desperado, nangawat para lang makakaon. Nahimo niya lampasan ang isa kadako nga pagtilaw nga ginhaboy sa iya sang kapalaran. Sa pamatsyag ko, siya ang rason kung nga bugayan kami sang isa ka prinsesa. Kag nagapati ako, nga ginahatag kami sang Ginoo sa isa kag isa para mangin kumpleto ang amon nga pamilya. Samtang ginapanumdum ko initanan, hindi ko mampunggan ang pagtulo sang mga luha ko. Asa diri na lang ako, madamo ka salamat sa pagbasa DJ Cory sa akon nga sulat. Kag tani makahatag man ini sang inspirasyon sa mga makalantaw. Always choose to do good. One kind deed can change a life forever. Love, J.